Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika. Maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please follow us on FB at panoorin nyo rin po kami sa lahat ng ating mga Signal subscribers. Ang True TV ay nasa Channel 19. Kaya tutok na po kayo. At ngayong araw mga kapatid, usapang politika po tayo at ang ating tututukan ay ang nangyayari pa ring pangalawang araw ng filing ng Certificates of Candidacy para sa midterm elections sa susunod nga po na taon. May ilan nang nag-file ng COC, mga kilala, first-timers, celebrities at maging vloggers. Paglalabanan nila ang mahigit 18,000 po na posisyon. Kabilang dyan ang 12 pwesto sa Senado at mahigit 300 sa Kongreso. Sa local elections, nandyan syempre ang governor, ang mayor, iba pang miyembro ng sangguniang panlalawigan, lungsod at bayan. Bakit nga ba mahalagang makilala ng husto ang mga kandidato? At ano ang mga dapat nating bantayan habang papalapit ang eleksyon? Pag-usapan natin yan kasama ang ating panauhin. Ihanda na po ang inyong komento dahil sagot ko kayo sa usaping politika. Ang ating question of the day, mga kapatid, anong mga katangian ang hinahanap mo sa isang leader? Kung may gusto po kayong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating Facebook live stream. Kung may nais kayo ding itanong or gustong i-share on air, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8631-5788 or sa 8631-6674. At mga kapatid, dahil Burr months na, ang bilis nasa last quarter na po tayo ng taon, October 2 na. At dahil nga Burr months na, may maaga po kaming pamasko sa inyo. Mananalo ng 500 pesos ang may pinakamalaman na sagot sa ating question of the day. Anong mga katangian ang hinahanap mo sa isang leader? Okay, ang gagawin nyo lamang po, sagutin yan. At i-share po ang aming live stream. Dapat naka-public po ang pag-share. Malay nyo, kayo na po ang magkamit ng 500 pesos today. Ayan. At ang tabayanan nyo po mga kapatid, sa The Long Take, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maka one-on-one ang top-notcher po sa ating mga survey, si Congressman Erwin Tulfo. And I think it'll be shown on Friday sa One News at sa One PH. Kaya tutok po kayo, isang oras nating nakahuntahan si Congressman Erwin Tulfo na sinasabi dito po sa huling survey na lumabas mula sa SWS ay nangunguna pa rin ang kanyang pangalan. I think around 51% doon sa survey ay iboboto siya. At marami pa po yung listahan. Mamaya ilabas nga natin maayan yung mga latest sa SWS survey na ito po ay ginawa, I think, this September, yung survey na yun. Mamaya po, ibibigay namin sa inyo ang detalye po niyan. Pero bago muna yan, bago natin pag-usapan, ito nga pong darating na midterm elections, well, simula na, dahil nagsimula na po kahapon ang filing ng Certificates of Candidacy ng mga aspirants natin. Makibalita tayo mula sa Manila Hotel, Tent City. Nasa venue ang ating kasamang mobile journal na si Amy Atienza. Amy, anong update dyan? Sino-sino na yung mga nakapag-file ng kanilang COCs ngayong araw? Yes, Cheryl, kaninang umaga nga daw ay unang nag-file ng COC si Senator Amy Marcos, kung saan tumakbo nga, maalala natin na nag-withdraw siya sa administration slate at magtatakbo na siya bilang isang independent candidate. Kasama niya kanina ang kanyang nanay na si Imelda Marcos, pati na rin ang kanyang mga anak na si Michael at Porky. Kanina natanong din siya kung ano nga ba daw masasabi niya sa kung anong mangyayari once na mabigyan daw siya ng suporta ni Sara Duterte, pero sabi niya masyado parang maaga
para magbigay ng komento para dyan. Kanina ay nakita rin natin nasabay-sabay nag-file ng COCC na Tito Soto, Ping Lacson at saka si Lito Lapid. Para kay Tito Soto, gusto niyang balikan yung mga proposed bills na meron siya nung siya ay isang senador pa lang, kabilang na dito yung anti-fake news bill, pati yung pag-right size ng gobyerno, pati na rin yung 14th month pay. Para naman kay Ping Lacson, gusto niyang maipakita yung pagsuporta niya sa mga proyekto na gagawin ng administrasyon at maibalik nga daw ang Senate sa maibalik ang sarili niya sa Senate na term 2016 to 2022. Dito naman ay nakita din natin ang ilang mga hindi gaano katunog na pangalan para natatakbo para sa senador. Nandito si Magno Manalo na isang security officer na ngayon ay pastor mula Batangas na nagpahayag ng kanyang pagkandidato para sa Senado. Nandito rin kanina si Betsaida Lopez na nag-file daw for the third time. Pero maalalang na-disqualified daw siya nung nakaraang 2 termino dahil nga daw sa financial na rason. Kanina lang din ay nakita natin si Manny Andrada bilang isang independent candidate at kaya daw siya hindi natanggap noong nakaraang term of elections ay dahil daw na-question ang kanyang CONA. Kaya ayon, bilang respeto na lang din ay nag-withdraw na siya from the candidacy. Pero ayon, mariin niya ring pinapahayag na bilang mga Pilipino, kailangan daw nating alalahanin na tayo ang chosen one. Kaya plinano niya ang tumakbo bilang senador. Para naman sa mga party list, Cheryl, nandito yung Magdalo party list kanina, kasama ang first nominee nila na si former Congressman Gary Alejano. Kasama niya din kanina makikita bilang companion ang Caloocan City Mayor hopeful na si Antonio Trillanes IV. Kanina makikita din natin yung isa sa mga sikat na personalidad sa online community, si Diwata Pares o si Deo Balbuena para irepresenta ang vendors party list bilang fourth nominee. At kanina din nakita natin ang 8-teacher party list at ang 4 dapat party list na naghain din ang kanilang plano para sa edukasyon ng bansa. Cheryl? May mga nabalitaan ka pa ba na hahabol? Kasi hanggang alas 5 pa, di ba? Ang pag-file ng COC? Yes, Cheryl. Ang inaabangan pa natin ay si Doc Willie Ong na sinabi nga din sa kanyang anunsyo noong nakaraang araw ay baka nga daw October 2 siya mag-file ng kanyang COC. Kaya titingnan natin, meron pa namang ilang minuto na nalalabi dito sa Manila Hotel Den City para tingnan kung magpa-file nga ba itong si Doc Willie Ong ng kanyang COC for the Senate. At kumusta yung sitwasyon dyan? Smooth sailing naman. Kasi kung titingnan natin, mas marami talaga ang nag-file ngayon. Kahapon, matumal Amy, may mga supporters ka rin bang nakita? Yes, kanina ang mga maraming supporters talaga, itong si Senator Amy Marcos na simula kay Quino Grandstand pa lang, papuntang Manila Ocean Park hanggang dito sa may labas ng Manila Hotel, talagang nagpakita na ng kanilang suporta. Siguro nasa daan na din yung mga taong nagpakita ng suporta para kay Senator Amy Marcos. Pero dun sa mga kaninang patanghali hanggang ngayong hapon, medyo kalmado na ang sitwasyon. Pero masasabi nga natin na mas marami nga ang nag-file ng candidacy nila ngayong araw. Though wala pa tayong final tally kasi hinihintay pa natin hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Tingnan natin kung malalagpasan nga ba yung 17 senators and 15 party lists na naitali kahapon ng COMELEC. All right. Thank you for the update. Mobile Journal, Amy Atienza. At katulad po ng nasabi ko po kanina, hindi ko nabanggit kay Amy, I was able to talk to Doc Willie Ong at siya po ay nananatili pa rin sa Singapore at inaasahan na magfa-file siya magfa-file ng COC on behalf of him ay ang kanyang may bahay na si Dr. Liza Ong. Tomorrow at around 10:30 in the morning. Yun po yung kanilang yun yung pagkakasabi sa akin ni Doc Willie Ong at sinabi nga niya na tuloy siya sa pagtakbo bilang senador.
Samantala, yun pong kaninang sinasabi nga po natin na kalalabas lamang po na bagong survey ng SWS ay 54% pala. Nangunguna pa rin, nananatiling top-notcher si Congressman Erwin Tulfo. Pumapangalawa si dating Senate President Tito Soto, Senator Pia Cayetano, at former President Rodrigo Duterte, Senator Amy Marcos, former Senator Ping Lacson, Senator Bong Revilla, si Camille Villar, Mayor Abigail Binay, si Congresswoman Camille Villar, and si Mayor Abigail Binay, si Senator Lito Lapid, former Senator Manny Pacquiao, Senator Bato de la Rosa, and Senator Bongo. So yun po yung resulta kanina na lumabas sa latest SWS Senatorial, nakalagay po SWS Senatorial Preference. At punta tayo ng Caloocan. Naalala nyo po ay naging guest po natin dito si dating Senator Antonio Trillanes at kinonfirm niya na tatakbo siya sa pagka-mayor sa Caloocan. Alamin po natin ang latest kung nakapag-file na ba siya ng kanyang COC. Kasama po natin si Mojo, ang ating Mojo na si Francis Orso. Hi Francis! Hi Cheryl! Good afternoon. Kamusta ang pagbabantay mo dyan sa Caloocan? Yes, Cheryl, no, doon sa South Caloocan, kasi ngayon nandito tayo sa North Caloocan, kanina nga nag-file na si incumbent mayor ng Caloocan City na si Dale Malapitan sa pagka-alkalde dito sa Caloocan City para sa ikalawang termino. Kasabay noon, nag-file niya yung kanyang katandem, yung kanyang partner dito sa lungsod na si incumbent Vice Mayor Karina Te. Pero ayun nga, no, itong makakalaban niya na usap-usapan at maingay ngayon at mainit din dito sa lungsod ng Caloocan yung dating si former Senator Antonio Trillanes IV. Pero sa ngayon wala pa tayong pinal na kumpirmasyon kung kailan siya magpa-file ng kanyang kandidatura para sa pagka-alkalde dito sa lungsod. Pero may mga naririnig tayo dito na baka sa mga susunod na araw nga o kaya bukas ay mag-file na si former Senator Trillanes. Pero ngayon nandito tayo sa Caloocan North kung saan ito yung isa sa mga satellite office na itinayo ng COMELEC para doon sa mga councilors na mag-apply, no, or kumbaga susubok na kumandidato nga dito bilang district councilors dito sa North Caloocan ay wala pa. Kumbaga since yesterday hanggang ngayon nilalangaw pa yung kanilang satellite office dito. Yes, Cheryl. So wala pa masyado, pero meron bang mga personalidad, celebrities sa Caloocan na inaasahang tumakbo? Sa ngayon, Cheryl, yung mga inaasahan nating tatakbo, yung mga malalaking pamilya din dito sa Caloocan City. Halimbawa na lang yung mga dati na rin nakaupo na inaabangan natin kung magpa-file ba sila ng kanilang candidacy. Halimbawa yung pamilya Malonzo or yung Echeverry na dati na nga rin nakaupo at humawak dito sa lungsod ng Caloocan. Pero ang talagang pinakabinabantayan ngayon, yung pag-aanunsyo na nga rin ng dating senador nga na si Antonio Trillanes sa kanyang pagkakandidatura. So yun yung pinaka-inaabangan natin, Cheryl. Alright. Well, siguro sa mga susunod na araw, doon mas magiging abala sila. Medyo matumal pa yung first 2 days, no? Yes, Cheryl, lalong-lalo na dito sa North Caloocan kasi wala pa ni isa ang nag-file ng kanilang COC kahit sa mga district councilors dito sa North Caloocan. Alright, maraming salamat for the update. Ating mobile journal na si Francis Orso. Mga kapatid, oras po natin, 4:24. Simula pa lamang po yan ang ating talakayan. Kung kayo po ay gusto magkomento or sumagot po sa ating question of the day, malay nyo kayo po ang mapili namin na magkamit ng 500 pesos. Anong mga katangian ang hinahanap mo sa isang leader? I-post na po yan sa Facebook live stream po natin at mamaya po mamimili tayo. Babasahin natin yung inyong mga komento at pipili tayo ng isang magkakamit ng 500 pesos. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod, Cheryl Cosim, ang ating question of the day. Anong mga katangian ang hinahanap mo sa isang leader? Mananalo po ng 500 pesos ang may
pinakamalaman na komento. Sagutin lamang po ang ating question of the day at i-share ang ating live stream. Take note dapat po nakapublic ang inyong pag-share. At this point, magkakausap po natin via StreamYard, Professor Jean Encinas Franco. Siya po ay propesor sa UP Diliman, Department of Political Science. Magandang hapon po sa inyo, Prof. Thank you for joining us. Oo, magandang hapon, Cheryl. Magandang hapon din sa mga nakikinig at nanunood. Ayan po, gusto natin mas mapaintindi at mas maliwanagan yung ating mga kababayan kasi napakainit at napakaaga talaga ng ating midterm elections. Mukhang magiging makulay itong 2025 midterm elections sa Prof. Jean. Parati namang makulay pero bawat eleksyon may mga sorpresa. Diba? Oo nga. At hinihintay pa natin yung mga sorpresang yan sa iba't ibang lugar. Okay, puntahan muna natin itong 2025. Bakit ba tinawag na midterm elections po yung mangyayari sa 2025 at bakit ito mahalaga? Well, kaya midterm kasi parang ang nire-refer nito yung term ng presidente na midterm dun sa presidency niya, merong eleksyon kung saan ang resulta ng eleksyon na to ay sukatan kung gaano pa rin kalakas yung kanyang political clout, depende sa kung ilan yung mananalo na kaalyado niya. At kung pagbabasihan po natin yung mga survey, mukhang malakas. Yung pong kanyang, yung kanilang grupo, yung kanilang alyansa. Oo, dahil na rin mga kilalang pangalan na dahil alam mo naman nationwide ini-elect ang Senate, napakahalaga ng mataas ang awareness sa'yo ng mga tao, no? At yun ang meron yung karamihan doon sa pumasok sa Magic 12 doon sa dalawang survey. Halos parang parang more than half ay pasok doon sa kanyang sa kanyang alyansa. So nagpapakita na malakas pa rin siya or yung parang may lumabas na bagong trust trust ratings po ay bumaba silang dalawa ni VP Sara at saka si PBBM sa kanilang ratings. Pero pag during this time of the year, normal din po ba yun? Oo naman kasi syempre medyo tapos na yung honeymoon period tapos medyo na rin tapos na rin yung, kumbaga, meron ng mga naipakitang mga polisiya at programa na may iba na gustuhan ng tao, may iba hindi. So talagang na-monitor na siya ng gusto ng tao. Tapos na yung yung honeymoon period. Okay, so yan po yung sa midterm elections. Maliban po sa mga senador ay pinag-uusapan din ang party list at marami pa rin ang hindi po naintindihan sino nga ba ang iboboto ko at ano nga ba ang role ng party list. Siguro maganda po mas i-explain po natin kasi we know senators and ang ating mga congressman ay mga lawmakers po yan sa legislation. Pagdating sa party lists, Prof. Jean. Alam mo, ang party list, parang innovation yan dun sa 1987 Constitution, tapos nagkaroon ng enabling law kung saan ang iboboto ay partido at hindi talaga mga individuals, no? Ngunit, at sila, at kung sino yung mananalo ay they will comprise a percentage of the House of Representatives. Nung una, ang dito, syempre, ang unang aim palawagin ang representasyon ng mga marginalized. Opo. Oo. Noong 2013, dahil nga medyo vague yung batas, noong 2013 nag-rule ang Supreme Court na sabi kahit hindi na marginalized. Kaya makikita natin may mga pumapasok na rin ng mga partido na ng mga traditional politicians na not necessarily from the marginalized sector. Sector. So yun yung bali kapag boboto ka sa House of Representatives, dalawa yung iboboto mo, yung sa member ng House of Representatives, member ng party list at saka dun sa distrito mo, no?
principle maganda ito, pero In na principle. bastardize. Parang Oo. naaabuso kasi minomonitor ko parang nasa 160 plus na party list ang pong pagpipilian. 'Di ba? Tapos ang isang voter, isang party list lang ha mga kapatid ang inyong pipiliin. At yung party list na 'yon, parang basta ang kailangan lang nilang makuha ay 2%, tama ba ako? Prof. Jim? Yes, 2%. 2% lamang po. Opo, Makakakuha na number sila of ng 1 seat. Oo. Kaya lang, sayang kasi yun nga, nung una, yung mga marginalized sector, ang ganda nung nung sana para, kaya lang ngayon, nakita, ano po ang obserbasyon nyo, Prof. Well, Jean? ang mga sinasabi ng mga nag-aaral sa party list kasi, ang nangyari dito, tatlong, nalimit lang sa 3 seats yung pwedeng mapanalunan nung party. So, ang nangyari, yung mga partido, imbis na palakasin at konti ang partido, kasi pag masyadong marami, hindi rin maganda yun eh. Ibig sabihin, magulo, madaming, kasi kung ang partido siya yung nag-aano ng interest ng mga tao, nagpo-promote, pag masyadong marami, hindi yun maganda dahil unstable yung mga partido na maliliit, parang magiging fly-by-night. Ang nangyari, dahil merong limitasyon, so nag-split yung mga party para marami silang, nakita natin yun, di ba? Marami sila. So, kung dadalawahin nila, tas tigatlo sila, di 6 silang, 6 makukuha. So, yun yung isang mali doon, no? Pangalawa, yung bakit ginawang pati hindi sa marginalized. So, yung mga traditional politicians, nagkaroon sila ng another way to win. At sa mga datos na nakalap ko, halimbawa, nilagay na rin dun sa recent research ko, marami na ring political dynasty sa party list. Tapos, maraming kababaihan na nakakapasok sa House of Representatives via sa party list. So, anong ibig sabihin nito? Na-hijack na rin ng traditional politicians yung party list. Tsaka mayroon din yata yung mga pag natapos na yung kanilang term, papasok sa party list, di rin nagpahinga. Oo, yung ganon. Kasi nga parang ang daling, on the one hand, kung may resources ka, ang daling manalo. Kung may resources ka, ang dali ring bumili ng party list. May mga ganon. Oo, naririnig ko yan. Nabibili na rin ng party list. So, kumbaga, hindi ko nilalahat, may mga party list tuloy na talagang pinagsususpechahan natin kung talaga bang ang kanilang adhikain ay para talaga doon sa ng partido, doon sa isinusulong nung kung ano man yung tatak na adhikain ng kanilang partido. So yun yung nakakalungkot. Puntahan po natin yung once they file ng COC, ay considered pa rin sila na aspirants at magiging tatawagin lang na candidates pagdating nung official na campaign period. At doon nga po sa desisyon daw ng Korte Suprema, ay hindi mo maituturing na premature campaigning kung ngayon na after they file, mangampanya na sila ng mangampanya. Ano po kaya ang implikasyon nito? Basta weird yun talaga. Para wag mo lang sabihin na I think wag lang sabihin na vote for or whatever, pwede. Ang dyan, ganahan siya, no? Napakalaki ng advantage ng mga may makinarya at may resources. Diba? Kasi ang daming creative ways na pwede mong gawin para hindi magmukhang kampanya, pero alam naman natin lahat, kampanya, lalo na kung nag-file na sila. So, on the one hand, sinasabi natin, ito lang ang campaign period. On the other hand, actually, napakahaba ng campaign period dahil marami ngayon, may mga nag-file ngayon na actually marami na silang mga ads sa TV, sa radyo, may mga karatula na sila sa kung saan-saan, di ba? And sa advantage, pwede rin pong maabuso ng mga incumbent kasi hindi naman sila bibitaw. Exactly. Ano ba naman yung magpahiring ka sa buong Pilipinas ng kung incumbent ka, di para ka nang nakapamasyal.
Di ba? Kung meron kang merong mag-file ka ng resolution na wala lang, pero maghihiring ka sa buong Pilipinas, valid naman yan, valid expense naman yun kung kung halimbawa senador ka, di meron ka ng visibility. Mhm. Ang ngayon po mga kapatid ay parang ang mangyayari, ang appointee lang ang bibitaw sa pwesto, pero yung mga elected magpapatuloy po kasi sila. Tapos, 'di ba, yung public funds na dapat nagagamit sa pagbigay ng ayuda or sa mga programs and projects, magpapatuloy lang 'yan, magsisimula lang yung paghinto ng implementasyon or kung ano mga government projects sa campaign period, 'di ba? Prof. Jean? Oo. Oo. So to their So, advantage, doon sa marami mga rin tayong mga incumbent. bawal Marami rin tayong bawal na bawal din meron din yung pag-hire, sa government. Mhm, mhm, mhm. Mga So, ganong regulasyon. Actually, maraming regulasyon pero ang dami pa rin nakakalusot. Yun yung nakakalungkot. hanggang October 8 po, yung papag-usapan naman natin yung substitution, klaruhin natin, yung withdrawal with substitution ay mangyayari lang hanggang October 8. Yung ganito pong naging decision, you think this is good? Ngayon lang po to, ngayong election lang to pinapatupad, 'di ba? Ay nagsimulang ipatupad. Mabuti nga dahil talagang napakagulo nung last elections, at yung mga nakaraan pa. Tingin ko maganda yun, at least kahit papaano unti-unti pinapakita ng COMELEC na nagre-react sila sa public public sentiments. Yun pong ilan sa mga tatakbo, Prof, kilalang pangalan. What does this say about our politics? At saka maraming mga personalidad na rin ang pumapasok sa larangan po ng politika. May mga vloggers na rin, influencers. Kasi talaga namang kung ang pagkakaroon ng political party ay isang nananatiling panaginip sa Pilipinas ng matatatag na political parties, lahat talaga ng gustong tumakbo, pwedeng tumakbo basta may kakayahan kang mangampanya. Kasi walang rumerenda sa'yo Hindi ba? Walang rumerenda sa'yo na partido na, teka muna, kailangan ka muna naming i-vet. Ngayon, kung barka-barkadahan lang, magiging popularity contest talaga. Yun yung Ganun pa and ba? the more popular the better for the better chance to win. Ganun pa ba bumoto ang Pilipino? Alam mo, hindi lang kasi parati kong sinasabi, hindi lang dahil ganun bumoto ang Pilipino. Pero ito rin kumbaga, it is also shaped by the way we elect senators. Halimbawa, 12 kasi sila, mamimili ka lang mamimili ka ng 12, hindi siya one-on-one. So, ang mga downside nito, yung mga kandidato, hindi talaga sila mga magkakalaban. Kumbaga parang pwede silang magkampi-kampi kasi nagva-vie lang sila sa top 12 Di ba? Unlike kung regionally elected sila, tapos dalawa lang ang halimbawa, dalawa lang, tatlo lang yung tumatakbo, mas ma-vet mo, di ba? Yung mas matatasa mo yung kakandidato. Pero kung 12, parang ang hirap. Tapos, dahil nationwide, kahit hindi ka makita actually kung popular ka lang sa social media, sa telebisyon, sa radyo, ang taas na ng advantage mo. Sabi nga nila, mas madali daw manalo sa pagkasenador kesa yung sa local elections. Kasi yun talagang bailiwick, di ba? Talagang, kailangan talagang solid. Oo, naalala mo, Manny Pacquiao na yun, di ba? At one point, natalo pa siya sa, Congress ba o mayor? Di ko na matandaan. Pero, yun, may ganung mga circumstances din. Masikip talaga yung 12. Masikip yung ngayon. Puro popular. Yung iba re-electionist, yung iba dati ng senador. So, ang lakas ng name recall. Kaya ang payo ko dun sa ibang boboto, kung ayaw nyo, hindi nyo kailangang i-fill out yung 12.
Yung gusto nyo lang ang ilagay nyo. Kung ayaw nyo, wag nyong ilagay yung pangalan. Huwag kayong ma-stress na kailangan yung 12. Hindi naman exam to. So, ilagay nyo, wag nyong kumpletuhin yung 12. Mhm, mhm. Well, pag-usapan din po natin yung mga lugar sa local, no? Ang Makati, ang Taguig. Ano po ang nakikita niyong senaryo dyan? Gaano magiging makulay ang eleksyon po? Nandyan din sa Maynila. Magiging makulay dahil syempre sa Taguig at saka sa Makati, di ba? May iringan yung mga local government officials diyan at parang may 2 pamilyang involved dito, no? So, tingin ko magiging magiging very interesting yung dito, yung election, no? Like Yeah. sa Makati, 'di ba, Prof? Nag-file na po ng COC si Senator Nancy Binay kasama ang kanyang running mate na si dating Congressman Monsur del Rosario. So iniintay natin kung tutuloy na magfa-file ang kampo naman ng asawa ni Mayor Abby Binay. Si Kong, po, dahil si Mayor Binay, Abby Binay ay nasa alyansa ni PBBM para sa Senate. Sa Taguig naman, Cayetano. Although meron pang naging, di ba, meron pang naging mainit na akala na, well, I don't know if Direk Lino will run again because of the comment ng kanyang sister-in-law, diba, na iniwan daw ni Mayor, ni former Mayor Direk Lino na bankrupt ang Taguig. So, rin yun, pamilya-pamilya. Exactly. Sa Maynila, ang pakiramdam naman ni incumbent Mayor Honey Lacuna na nabetray siya dahil balak na naman tumakbo, bumalik ni Yorme sa Maynila. Oo. Ganun. Ang tanong ko nga, ano bang meron? Ba't gustong-gusto nilang magpalipat-lipat, magpapalit-palit? No? Anong meron sa politika? Sweldo lang. Yun din, may palaisipan yan eh. Sweldo. Siguro medyo walang problema, Quezon City. Wala tayong si Mayor Joy ay nag-file na ng kanyang COC with her running mate, si Vice Mayor Soto, pero parang wala tayong nababalitaan na sino ba ang lalaban sa kanya. Medyo tahitahimik. Hay, ang politika. Ayan. Mga kapatid, diba? Puntahan lang natin, Prof. Jean, meron tayong caller. Interesado siya kay former Mayor Alice Guo, si Gerald Gloria, ang ating caller. Hi, Gerald. Hello, magandang hapon, Ma'am Cheryl. Opo, magandang hapon. Good afternoon din kay Profesora. Oo. Hi, hello. Opo, yun, magtatanong lang po ako sana. Sige po. Ano po yung dun? Kasi naririnig ko sa balita na parang sinabi ni Commissioner Garcia po ba yun? Oo, si Chairman Garcia. Oo, na pwede pa siyang mag-file ng hindi ko mag-gets paanong pwede pang mag-file tapos haharangin na lang nila. Hindi ba sayang yung parang yung mga resources ng gobyerno? Kahit nasabi mo single paper o yung oras, yung resources, parang sayang. Ba't kailangan pa tapos haharangin din naman? May mga kaso naman siya na katulad nun sa NBI, napatunayan na yun sa fingerprint. Parang ang korte yata, dyan din naman yata kukuha ng paliwanag, di ba, sa mga ahensya ng gobyerno na tulad na NBI, ganyan. Ba't kailangan pang ganun po na ano po kayang ika nga ni Manong Tede, katalinuhan po doon. Katalinuhan. Kami simpleng mamamayan, kasi tama naman po yun eh. Hindi mo na kailangan maging matalino para masyado tayong paikot-ikot sa batas. Wala naman nangyayari sa bansa. Parang ganun lang po respeto ko sa batas. Okay. Kasi usapang legal na yan, Ang Yes, alam po. ko, legally, di ba, usually ang ginagamit na legal mantra pag election yung hanggat hindi ka convicted, pwede ka pa rin tumakbo. Pero hindi ko kasi alam kung yung passport ba niya na confiscate na. Ibig sabihin, pag
tinanggalan ka ng passport, ang ibig sabihin nun, Filipino citizen ka. Hindi ko alam yung legal andyan. Subalit, nung narinig ko yung spokesperson, ay yung abogado ni Go Haping kahapon, kagabi sa news, sinasabi niya na parang gusto pa rin daw siya ng tao. Karaniwang ginagamit ng politiko yun, no? Kasi may clamor, ganyan-ganyan. Pero actually, para kunwari may legitimacy yung pagtakbo nila. Pero actually, sila talaga yung Oo nga po di ba? Parang hindi naman siguro, ewan ko lang, hindi naman po siguro tayo yung mga Pilipino rin, no, na sasabihin na gusto ng mga tao. Siguro maliit na porsyento na lang po yun siguro. Yung mga natulungan niya siguro, siyempre tutulong po yan eh. Lahat naman ng politiko ganyan. May tutulong at tutulong yan, lalo na pagka nahalal na. Para siyempre magkaroon sila ng vindication ba sa nila na eto tumulong ako, ganon. Ayun, at saka alam mo, kaya rin niya sinasabi rin yun, pwede kasing gamitin yung kung manalo siya o kahit the mere fact na tatakbo siya, na leverage yun eh. Ayun nga po. Sa mga kaso niya, sa mga pwedeng sa kanya, kasi tatakbo ka, ipakita mo ganito, libo ang taong may gusto pa sa akin tumakbo. O may ano pa pala to, baka hinganan ka ng tulong or something like that. Pag nanalo naman siya, all the more. Diba? So, yun minsan dahil nga ang daling pumasok sa politika kapag yung pera, so kaya mo gamitin na leverage pag may kaso kasi Gerald, parang ang sinasabi rin, hanggat hindi convicted, pwede. Ayun yung mayroon po sa batas. Oo, kaya sabi, di ba, tatanggapin lahat ng COCs. Kaya lang yung resources ng gobyerno, sayang. Di ba? Kumbaga, sabi, naghihirap tayo. Although mayaman ng Pilipinas talaga mawala lang yung kura. Kaya sagutin ko yung ni Ma'am Profesora. Regarding doon sa ba't pabalik-balik sila? Alam naman natin yun. Pera. Corruption Kumbaga, mawala lang yung corruption sa gobyerno. Mayaman po ang Pilipinas. Mayaman tayo. Kaya lang maraming corruption talaga. Well, thank you. Thank you. Salamat thank you for calling. Po. Thank you, Gerald. Okay, more power po. God Salamat. Na, Prof. Pero, go ahead. Yung punto ng yung palipat-lipat, papalit-palit, yung punto ng color, gusto ko lang ding ipaalam, alam mo, bagamat na, di ba, naiinis na tayo sa bakit ganito yung politika ng bansa? Pero, isa tayo sa mga bansang may pinakamaraming bumoboto parati. Mataas ang In turnout. fact, figured na parang 80% plus lagi ang voter turnout. Kumbaga, kinocompute yun based dun sa lahat ng nag-register na bumoto, ilan dun yung actually bumoto on voting day. Sa ibang bansa sa Amerika, tingin ko, maswerte ng maka 60% sila or 50+%. Hindi ganun kataas sa ibang bansa. Tayo ang taas. Gusto natin bumoto. Bakit? Ano sa tingin mo? Is that good or hindi natin tuloy malaman? Maganda nga ba na mataas yung turnout po ng ating eleksyon palagi? Oo nga, hindi ko come to think of it, wala pa akong nababasang pag-aaral tungkol dyan. Siguro simulan ng aralin. Pero kasi unang-una may holiday tayo. Holiday sa atin. Kaya yung mga OFW din yun yung sinasabi, di ba? Kaya clamor nila mag-online voting na. Kasi hindi sila makaboto. Ayaw yung consulate, yung ganon. Tapos sa atin, may fiesta atmosphere, parang masaya. Di ba? Masaya. Oo, so siguro kahalo yun. Kaya din parang maraming bumuboto. Kaya sa ibang bansa, like halimbawa sa Amerika, isang strategy sa kanila yung pabotohin. Halimbawa, malakas ka sa isang sektor, malakas ka sa isang pabotohin yung mga known Democrat, known Republicans. Isang strategy sa kanila yon para manalo. Ngayon po, Prof, bilis ng oras. Sa tingin mo, bumubuti ba o maayos ba yung voting preference at behavior ng mga Pilipino? Nakaka-disappoint, syempre. Oo. Kasi ako, parang wala pa akong binotong presidente na nanalo. Ibang-iba yung mga binoboto ko sa sa senador na lang. Talagang hindi ko nakukumpleto yung slate, lalong-lalo na nagtrabaho ako doon.
Pero ibang-iba ibang-iba. Ayoko naman husgahan yung pagboto nila kasi ano rin yun sabi ko nga yung pagboto nila base lang din yun sa karanasan nila, no? Karanasan nila at base rin dun sa circumstances nila. So, paano ba natin ang gagawin? Ayoko namang sabihin educate them o gas-gas na yung sinasabing voter education kasi para namang wala silang alam. Pero actually may alam sila. Ang alam nila, itong taong to ang may feeling nila malalapitan nila. Normally, ganun ang sinasabi ng mga botante. Ano naman gagawin natin kung yun yung imaheng na-cultivate sa kanilang politiko na yun, di ba? Mhm. Mahirap, and ako rin hindi ko alam kung anong sagot, pero hindi iisa ang solusyon dyan. Mhm. Paano natin pwedeng simulan na ma-improve? Ako bilang educator, no? Alam mo, ang dami-dami nating college graduate, no? Yun nga pagmamalaki natin Maraming college, nakakarating sa college sa atin. Ngunit ang tingin ko, kulang yung mga courses sa college na nagpapatibay ng critical thinking sa mga kabataan. Oo, yung bang wag mo paniwalaan agad-agad yung mga nababasa mo, yung mga nakikita mo, at patuloy kang magmasid. Yun pero nawawala yun sa mga kolehiyo. Nakikita ko yung mga ibang subjects, lalo na yung mga kolehiyong ang kanilang mission trabaho agad, trabaho. Naiintindihan rin kasi yun ng dala rin yun ng kahirapan, ng na kailangan trabaho agad. So minsan nagko-concentrate sila sa technical aspects of the courses rather than yung quote-unquote tinatawag na soft subjects na magtuturo sa atin ng kakayahan para pagnilayin ng maigi ang ating lipunan. Prof, kapos na naman tayo sa oras, pero simula pa lamang ng init ng darating na midterm elections, and I'm sure mas mapapadalas tayong magkikita. Oo, sige, next time siguro dyan na sa studio pagka mas may mahabang panahon. Oo. Ayan. Thank you for joining us. Salamat po. Cheryl. Thank you, Prof. Nakikinig. Bye-bye. Bye-bye. Yan po si Prof. Jean Encinas Franco ng UP Political Science. At sa ating mga kapatid na mga netizen, ayan, si Kapanalig. Unang hinahanap ko po sa kumakandidatong leader ang matatag na paninindigan na ang mga pinakamaraming naghihirap sa bayan nating nasa third world pa rin ang unahing pagsilbihan. Si Ernesto Casiano, ang mga katangian gusto ko sa isang kandidato ay una, may takot sa Diyos, mapagmahal sa magulang, mapagkakatiwalaan, walang alam sa pangungurakot, at matalino, masipag at mapagkakatiwalaan. Si Marie Nercua, ang leader na gusto ko sana yung may malasakit sa Pilipino, yung kayang panindigan ang mga pinangako, kayang pababain ang bilihin, libre sa ospital, mabigyan ang bawat Pilipino ng trabaho. Si Romel Cayabyab, mga katangian ng isang leader ang hinahanap ko ay una, dapat likas sa kanya ang pagiging makadiyos, makatao at makakalikasan. Kung meron ito ay siguradong may bait at pagmamahal sa sarili, sa kanyang pamilya, at bago pa kumandidato ay likas na sa kanya ang public service at may paninindigan. Si Common Sense, katangian, unang-una dapat wala siyang kamag-anak na nakaupo sa gobyerno. Pangalawa, hindi siya suportado ni PBBM at Sara sa parehas mga si Common Sense. Si Anthony Mercader Papeliares, para po sa akin, ang tamang iboboto ko ay yung kandidatong marunong makinig sa kanyang nasasakupan at may tunay na malasakit. Tapos itutuon niya ang kanyang plataforma sa livelihood program sa bawat barangay para naman may matutunan ang bawat leader ng pamilya regarding sa iba't ibang uri ng trabaho pwedeng pagkakitaan. Si Lalaine Paloma, kapag pipili lang din ako ng ihahalal na leader, pipiliin ko walang iba kundi yung nanggaling talaga sa ibaba. Yung ganyan ang may pinakaalam sa kanyang trabaho dahil alam ang pasikot-sikot ng trabaho sa gobyerno.
Ang ating winner ng 500 pesos. Ang kanyang sabi, ang katangian ng isang mabuting leader ay dapat sa layunin niyang magsilbi ng maayos at tapat sa bayan. Ang kapakanan at kung ano ang ikabubuti ng taong bayan ang una-una niyang iisipin, hindi kung ano ang ikaaangat ng kanyang sarili. Hindi dapat nagbibigay ng special na pabor para sa mga kaibigan o kamag-anak. Congratulations, Donna Carpio! Nanalo ka, ikaw ang ating winner ng 500 pesos today. Congratulations, Donna Carpio. Ayan. At mga kapatid, bukas ang makakasama po natin, pahinga muna tayo sa usaping politika, usapang kalusugan, physical health po ang ating tututukan. Kasama natin si Dr. Edwin Bien, katuwang po natin ang MX3. Diyan po nagtatapos ang 1 oras na tanungan at sagutan. Ito po ang programang katuwang nyo sa Usaping Batas, Serbisyo Publiko at Politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!